Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Sa araw na ito, ang ating ebanghelyo ay mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 12, versikulo 24 hanggang 26. Ito ay napaka-iksing ebanghelyo at totoo ito ay nagbibigay kulay sa santo na ipinagdiriwang natin sa araw na ito. Ito ay si San Lorenzo, diakono at martir. Noong panahon na yon ay inuusig ang mga Kristiyano at ang simbahan. Unang hinuli at pinatay si Papa Sixto Ikalawa at ang 4 pang diakono at naiwan si San Lorenzo. At kay San Lorenzo ay hinahanap ng mga Romano ang yaman ng simbahan. Kaya nga si San Lorenzo ay lumabas at sinabi niya, ipapakita ko sa inyo ang yaman ng simbahan. At nung binuksan niya ang pintuan, pinakita niya ang mga dukha, ang mga walang tahanan, ang mga may sakit. At sinabi niya, ito ang yaman ng simbahan. Sapagkat totoo, ano man ang tinatanggap ng simbahan ay ibinibigay para dito sa mga taong nangangailangan. At ayun ang responsibilidad o trabaho ng isang diakono. At dahil dito, nainsulto at nagalit ang mga Romano at siya ay hinuli hanggang siya ay dinala sa isang parilya at doon ay unti-unting sinunog. Ayon sa tradisyon ng pagkamartir ni San Lorenzo, nung naramdaman niya na sunog na yung kalahati ng kanyang katawan, sinabi niya pa sa sundalo, hindi niyo ba ako ibabaligtad para yung kalahati naman ng katawan ay maluto rin. Makikita natin dito yung buhay ng isang taong inialay ang lahat-lahat para sa Panginoon. At ito ang ating ebanghelyo ngayon. Napakaganda nga kaya't sinabi rito, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Sapagkat itong trigo na nag-aalay ng kanyang buhay, na bumabagsak sa lupa at namamatay, ito ay larawan ng isang Kristiyano. Ay binibigay yung buhay niya para sa Diyos at para sa kapwa. Rito ay para rin sa ating lahat, no? Sapagkat sinabi rin dito sa ebanghelyong ito, ang taong nagpapahalaga sa kanyang sarili lamang ay siyang nawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa tuwing nababasa itong ebanghelyo na ito, naaalala ko yung isang nakasama ko sa simbahan noon sa isang komunidad, no? Isang babae. Siya ay hindi nakapag-aral at buong buhay niya siya ay naglalaba para pakainin at pag-aralin ng kanyang mga anak. At dumating na sa panahon ng kanyang buhay na unti-unti nang bumaluktot yung kanyang likod. Yung buto sa kanyang likod ay hindi na maitayo, hindi na maiunat. At nakikita ko unti-unti sa buhay ng babaeng ito, katulad nung sinasabi sa ebanghelyo, ay katulad nung trigo na unti-unting yumuyuko. At bakit? Sapagkat ang trigo at ang bunga ng trigo, yung mga uhay ng trigo, kapag nagkakalaman na, ito ay unti-unting yumuyuko. Halos sumayad na sa lupa. Wala na yung dating kisig ng tindig, hindi na diretso ang pagkakatayo. At itong babaeng ito. Hanggang isang araw, itong babaeng ito nakakilala ko nga, ay totoo ng pumanaw. Ngunit, nung pumanaw siya, hindi siya nag-iisa. Yung bunga ng kanyang pagkamatay sa sarili, pagtatakwil ng sariling kaligayahan ay nagbunga sa kanyang mga anak. Unang-una, yung mga anak niya ay naniniwala sa Diyos, pumupunta sa simbahan. Ganon din sila ay nakapag-aral at nagkaroon ng mga sariling pamilya. Isang taong namatay sa sarili habang ibinibigay yung buhay sa iba. At ito ang bunga. At sa maraming tao sa daigdig na ito, nakikita natin na napakaganda ng mga tayo, makikinis ang kutis, na para bang hindi tumatanda. Sapagkat ipinagtatanggol yung sariling kaligayahan, yung sariling katawan, yung sariling kalusugan, yung sariling oras. Hindi naman masama ito na pangalagaan ng mga ito. Ngunit kapag ito na lamang, sabi sa ebanghelyo, kapag ito na lamang ang ginagawa sa buhay, ibig sabihin ipinagtatanggol na yung buhay at hindi na ito na ibibigay sa iba. Totoo, maaring manatiling makisig, maganda ang tayo ng tao. Hindi
bumaluktot, hindi makuba, sapagkat wala siyang iniisip na iba kundi ang kanyang sarili. At ito yung sinasabi ng Ebanghelyo, ngunit bandang huli, itong taong ito ay nag-iisa. Itong taong ito ay nag-iisa. No, kaya nga tayo inaanyayahan ng Panginoon sa araw na ito. Ating tanungin yung ating sarili, tignan natin yung ating buhay. Para kanino ba itong sariling ito? Para kanino ba itong buhay na ito? Kasi kung ang sagot dito ay para sa akin lamang, totoo, kabiguan at kalungkutan ang mararanasan. Sapagkat malinaw na sinabi ni Jesucristo, darating ang panahon, ito ay mawawala. Anong ibig sabihin ng mawawala? Mawawala ng kahulugan. Ibig sabihin, walang layunin ang buhay sa daigdig. Walang kahulugan kung bakit gumigising sa umaga kapag walang binibigyan ng buhay. Kaya nga sa araw na ito, katulad ni San Lorenzo Diacono at katulad ng maraming tao na namatay sa kanilang sarili, unti-unting yumuko sa kapaguran, unti-unting napagod, kumulubot yung balat, tumanda. Lahat ng ito ay may kahulugan sapagkat lahat ng ito ay nangyari dahil sa pagmamahal sa iba. At ang bunga ay makikita doon sa mga taong minahal, doon sa mga taong pinagbigyan ng buhay. Kaya nga ang Ebanghelyong ito tayo ay tinatawagan, suriin ang ating buhay at huwag makulong sa paghahanap lamang ng ating sarili. Huwag maalipin sa paghahanap lamang ng sariling kaligayahan. Tayo ay manalangin at unti-unting humingi ng tulong sa Diyos. Panginoon, tulungan mo kong lumabas sa aking sarili. Panginoon, tulungan mo kong lumabas sa aking buhay. Itong oras ko, itong panahon ko ay hindi para sa akin lamang. Ituro mo sa akin yung mga taong pagbibigyan ko ng panahon at oras. Ituro mo yung mga tao na pagbibigyan ko ng aking kabataan at lakas. Ituro mo yung mga tao na paglilingkuran ko sa mga araw na nanalabi sa aking buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.